Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa ah, gabing ito na pinagkaloob po sa atin na nandito po tayo ngayon. And pag-pray po natin mga kapatid kasi nga ah, meron pong opportunity doon po sa magbabadil. No? So, ah, let's pray yung lugar po dun sa magbabadil po mga kapatid. Pag-pray po natin na you'll never know po mga kapatid na baka makapag-start po tayo ng church. And so I think next week baka pumunta po tayo doon. Pero syempre dahil po sa limited po yung ating so may mga kailangan pong sumama po sa amin. Siyempre, yung isa kong kailangang isama, si Faith. Kasi si Faith, magtuturo kapag may bata, magtuturo ka din, Faith. Mag-ready ka. Hindi naman itong bukas, but Lord willing, next Saturday. But I think nag-confirm na ata, di ba, Brother Julius? So, next Saturday, actually, nag-message kasi ako kay Brother Julius, I think, last week, di ba, nagsabi ako sa'yo. Kasi may nakausap po ako na kinuwento ko sa kanya, na yun nga sa magbabadil po mga kapatid na si Brother Jules lagi yung sinasabi sa akin, which is I think family members niyo pa din yun or family relatives pa rin yung mga kapatid. So inopen ko sa kanya and sabi niya sa akin kung talagang tutuloy. Sabi ko kasi ang pinaka-problem kasi natin is yung financial na kailangan natin. So sabi ko sa kanya at sabi ko hindi talaga kaya pag something ganon. So mga kapatid, sabi niya he is willing to help no kung so mag-uusap kami niyan sa Sunday. I-open ko sa kanya na pwede tayong pumunta doon. And one thing mga kapatid, kasi meron pong gospel opportunity po mga kapatid. At hindi natin malaman, siyempre kung halimbawa naman din na kung loobin ng Diyos na tuwing Sabado pupunta tayo doon or every other Saturday, bakit hindi hanggang kaya pa natin mga kapatid? So, isa po yung bagay din mga kapatid. Siyempre, pinagpipray din po natin. Pinagpipray ko po na paano kaya ito yung sinasabi ni Brother Julius. Kasi siyempre, yan kumbaga, kung nandyan na yan at naghihintay, hindi mo pwedeng baliwalain yan. At kung gamitin tayo ng Panginoon, as a church, gamitin tayo ng Panginoon na maging blessing po tayo sa kanila, then so be it po mga kapatid. Amen? So pag-pray po natin yung mga kapatid next week na baka mangyari yung mga kapatid parang sa service kagad. Tama ba? Kasi alam niyo po kung bakit? May tao na kasi mga kapatid eh. And we hindi naman sabing na kailangan mga ligtas yung mga nandyan. But pwede natin siyang tawagin na gospel hour service. Alam niyo po yung gospel hour? Magpipreach po tayo ng gospel doon mga kapatid. So I will try na idalhin po ulit yung speaker ng tatay ko. Hiramin muna natin hanggang wala pa po tayong ganong speaker. Wala pa akong ganong speaker mga kapatid. Actually pinagpipray ko din po yan na magkaroon po ako ng sarili kasi nga yan din talaga yung desire ko mga kapatid, yung wireless tapos battery operated and so yun, so kailangan meron din po tayong gitarista at siyempre si Ate Gia, si Brother Juice, kailangan kasama sila para magtulong, but some of you na pasakasya tayo sa sasakyan, pwede naman tayong sumama and then anong tawag nito, magbigay din kayo ng special number. So ganun, para talaga siyang service mga kapatid, pero it's a gospel hour po mga kapatid. So pag-pray po natin yan, huwag niyo pong kalimutan pag-pray yung ganyang bagay mga kapatid. And hopefully, makapaprint ako ng kahit paano meron tayong, sa anong tawag yung pagkakanta. Meron tayong, or alam ko, meron naman kayo, marami naman tong ganito, di ba dito? Wala na.
Nadala na. So, sige, ang gawin natin mga kapatid ay ah try ko din makapaprint kahit mga ilang copies lang. Tapos marami. Yung parang isang ganun mo, marami ng kanta. Tapos i-save natin yan. Then, gamitin natin siya kada makapunta po tayo doon. So, pag-pray po natin yan mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, parang kailangan mo talaga ng financial provision sa mga bagay po na yan mga kapatid. Kasi nga, ganun talaga siya. But since wala po tayong, syempre hindi naman enough po yung ating provision na meron po tayo, and then at least yung Panginoon ay talagang gagawa ng way at gumagawa ng way para po maidiretso. Kung makadiretso po tayo, then amen. No? So pag-pray niya mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan pag-pray po yung bagay po na yan. Pag-pray po natin. Amen. So ngayong gabi, I believe that we're done in Romans chapter number 5. And this evening, we're going to study the book of Romans again, still. Romans chapter number 6, verse number 1 and verse number 2. Go there, kay mama. Go mama. Yung boses mo rinig dito. Go mama. Go to mama. Romans chapter number 6, verse number 1 and verse number 2, the Bible says, "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa safety travel po namin, Panginoon. And Lord, sa mga tao na nandito, salamat po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na aming pong pag-aaral lang ngayong gabi po ito ay makatulong po sa aming buhay, magbigay po sa amin ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, kung paano po namin dalhin ang aming buhay, Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang isang pong ligtas na tao, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Ito pong aming samod dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. Mga kapatid, last time we end up in Romans chapter number 5. And so far po sa ating mga pinag-aralan mga kapatid, I hope that we are continually learning sa mga bagay na dapat po nating maintindihan, most especially po mga kapatid sa buhay po natin bilang pong isang Kristiyano. Kasi importante mga kapatid na hindi po tayo shallow sa atin pong pag-iintindi, no, sa atin pong buhay. Na most especially as young as we are, dapat po maintindihan po natin na yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, hindi po ito yung laro-laro lang. Kumbaga mga kapatid, we have to understand na yung buhay natin bilang isang Kristiyano, yan yung nakikita at tinitignan ng tao na nakapalibot sa atin wherever at saan ka po napupunta po mga kapatid. So I hope that the previous chapters that we have learned from Romans chapter number 1 up until Romans chapter number 5, I hope that we are already settled that yung atin pong kaligtasan at kung bakit po tayo na-justified, it is not because of the works of what we can do, kung ano po yung kaya nating gawin, but yung bagay po na ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Amen? Na si Jesus namatay para po sa ating kasalanan, siya po ay nilibing at muling nabuhay para po sa atin pong justification. And I hope mga kapatid na nagsisink in na po ito sa atin. No, naiintindihan na po natin na hindi mo talaga kayang i-justify ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Na kahit anong gawin mo dyan na magsimba ka, magpabuti ka, maging mabuti kang tao, gawin mo yung tama, yung buhay mo mga kapatid, it will never help you to be justified sa harap ng Diyos. Na-justified ang isang tao dahil po saan? Dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. So yan po siya mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ang continuation po nito mga kapatid, ito na po siya. Sa pong bagay na I think one of
one of a good chapters in here mga kapatid kasi I believe na yung 6, 7, and 8, it will talk more about your life as a Christian. So ito mga kapatid, tutulong po sa atin itong mga kapatid. Siguro dito masusukat mo na kasi yung mga nakaraang chapters na most especially sa verse 3 at chapter 3, 4, and 5, doon sinukat kung talaga bang ligtas ka at kung paano ka na justified. Dito ngayon mga kapatid, so since okay ka na doon, naintindihan mo kung paano ka na justified, kung paano ka naligtas, at anong mga bagay na paano maligtas ang isang tao, dito ngayon mga kapatid, ito na yun siya. Nang sabi ng verse number 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa ating kasalanan para sabihin natin na yung biyaya ng Diyos talagang nag-a-abound? Mga kapatid, marami pong tao ang nag-iisip na kung tayo po ay talagang na-justified sa grace alone or sa faith of Christ alone at wala pong kailangang works na na-involve po sa ating kaligtasan, the way they think or their way of thinking po mga kapatid, yung iniisip po ng mga tao mga kapatid, parang you can live, parang kung gusto mo mabuhay ng ganito, mabubuhay ka ng ganito kasi parang na-justified ka naman din ng wala kang ginawa, wala kang inambag, so ngayon naligtas ka na, naintindihan mo, gagawin ko lang yung gusto ko. So, ganun yung mga iniisip ng ibang tao, mga kapatid. And some also even in the Christian believers po, mga kapatid. Kaya parang naintindihan ko, ligtas pala ako, ito pala ako na-justified. So, since I was eternally secured, na-secure na ako, hindi na ako mawawala, mayroon akong security sa aking kaligtasan, gawin ko na lang yung gusto ko. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible dito, shall we continue in sin that grace may abound? Mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ay hindi po ito yung lisensya na ikaw ay magpakasala or magpatuloy sa kasalanan. Tandaan po natin yan mga kapatid. Grace is not a license to sin. Amen? But it is a way to serve, to do what is right, and to give glory to our God. So mga kapatid, yung biyaya po ng Diyos, hindi po siya yung lisensya na maggawa ka ng kasalanan, magpatuloy ka sa kasalanan, pero mga kapatid, ito po ay isang way na yung biyaya ng Diyos na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Diyos, tayo po ay gawin po natin yung tama at gawin po natin, may bigay po natin yung glory para po sa Panginoon. Yan po yung biyaya ng Diyos po mga kapatid. Dapat ganyan po yung ating pagkakaintindi pagdating po sa biyaya ng Diyos. Kasi mga kapatid, kung hindi po ganyan yung pag-iintindi po natin mga kapatid, then parehas lang po tayo ng mindset ng ibang tao na okay lang, magpatuloy ako sa kasalanan ko, gawin ko yung lahat ng gusto ko. Pwede ako maging worldly, pwede ako maging ganito, para lang, kasi ligtas naman na ako eh. Saved naman na ako. Amen? Kaya mga kapatid, marami pong mga bagay, marami pong mga Kristiyano na nakikita mo parang mapapansin mo, di ba Kristiyano yun? Bakit ganyan? Alam niyo po mga kapatid kasi hindi po nila totally naiintindihan na dapat pala ganito yung buhay ng isang Kristiyano. Amen? Sige, tuloy po kayo. Kaya mga kapatid, we have to understand that even though mga kapatid na yung justification po is not on our works, na yung justification po mga kapatid is totally from the finished work of Jesus Christ, hindi po natin, even the Bible doesn't tolerate a person o ikaw mga kapatid na patuloy ka sa kasalanan po mga kapatid. Because dito sa Bible, makikita po natin that even Paul he talks about Christian living. At alam po natin mga kapatid na ang Bible po panagsalita, masakit.
Na minsan mga kapatid, ang nangyayari po kasi minsan parang feeling po natin kapag tinatamaan po tayo, natatamaan po tayo ng salita ng Diyos, parang feeling natin na parang masyado tayong pinipersonal. Pero mga kapatid, hindi po yan. Kasi yung buhay po natin, dito po yan nakaano sa Bible po mga kapatid. Kaya kung meron po tayong pagkakamali sa buhay natin, kung meron tayong ginagawang kasalanan, pag nagbubukas ka ng libro at nagbabasa ka mga kapatid, meron ka talagang matatanggap na rebuke po dyan. Mas nagiging grabe lang pag pinreach na siya. Pero mga kapatid, even the Word of God, pag binabasa mo siya mga kapatid, sa'yo alone, makikita mo mga kapatid, masakit talaga. Kaya lang mga kapatid, ang nangyayari po minsan kapag hindi po natin naiintindihan, naiiwan lang po siya ng ganyan mga kapatid. So mga kapatid, always remember na ang biyaya ng Diyos para po sa atin, ito po yung way na tayo magpatuloy maglingkod sa Diyos. Amen? Magpapatuloy ba tayong maglingkod sa Diyos? Sa kabila ng mga problema na nararanasan natin? Sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin mga kapatid? Sa kabila ng hirap ng buhay mga kapatid? Kung naalala niyo po yung binasa natin last Sunday, di ba, nung sabi ng Bible sa Matthew? The poor shall be with you always. Naalala niyo po yung verse na yun sa Matthew? So mga kapatid, talagang may mga kahirapan ng buhay. And we're going to talk about that sa Philippians po sa Sunday, mga kapatid. Mga kapatid, remember mga kapatid, na hindi po natin kailangan gumawa, magpatuloy sa kasalanan para lang mapatunayan mo sa sarili mo na yung biyaya nag-a-abound. Mga kapatid, hindi po dapat yan yung ating mindset mga kapatid. We have studied in the past, in Romans chapter number 3 mga kapatid, that there is none righteous, no not one. Amen? Romans chapter 3 verse number 10. So meaning talaga mga kapatid, wala talagang matuwid, wala ni isa. And then mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Romans 3:23, that we are short in the glory of God. Kaya mga kapatid, iisipin mo na lang na pag hindi mo naintindihan yung tamang kaligtasan, yung tamang gospel po mga kapatid, short talaga tayo sa lahat. That even the Bible says mga kapatid, that by one man, we are dead. Just previously na pag-usapan po natin mga kapatid, na we are dead and sin because of one man, and that is Adam. Kaya mga kapatid, hindi mo na kailangang magpatuloy sa kasalanan para lang i-prove mo mga kapatid na yung grace is nandyan at nag-a-abound. Kasi bago pa tayo maligtas mga kapatid, grabe na mag-abound yung biyaya ng Diyos sa atin. Kasi imagine mo yung situation na meron po tayo mga kapatid, yung kalagayan natin bilang isang tao sa harapan ng Diyos po mga kapatid, na wala po tayong hope, wala po tayong kakayanan na bayaran yung ating kasalanan. Pero mga kapatid, dahil po sa biyaya ng Diyos na nag-abound, nandyan ang Panginoong Jesus. Amen? Na namatay siya para sa kasalanan ng tao. Namatay yung Diyos para sa kasalanan ko. At nung nabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, di ba yung kanyang dugo yung nag-shed doon sa cross? Because yan po yung bayad sa ating kasalanan. So meaning, mga kapatid, hindi sa sarili mong gawa o kakayanan or ability or skills or anything. Kaya mga kapatid, hindi po sa ating sariling ability o kakayanan para masabi natin mga kapatid na tayo po ay maliligtas. Kasi nga mga kapatid, kahit ano pong gawin natin, we are short in the glory of God. But salamat sa Panginoon kasi namatay po siya mga kapatid para po sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya dapat yan mga kapatid, hindi po yung panahon ng batas yung magliligtas po sa atin, but mga kapatid, yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nabayubay ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo kasi para bayaran yung ating kasalanan. At siya mga kapatid ay nilibing at muling nabuhay para sa harapan ng Diyos tayo po ay ma-justified. Amen? Yan po yung mga pinag-usapan natin sa Romans 3:4 and verse number 5 po mga kapatid. Now mga kapatid, just imagine yourselves. Imagine po natin yung sarili natin. Na imagine mo magpapatuloy ka sa kasalanan.
Para lang patunayan mo na yung biyaya ng Diyos, parang iisipin mo, talaga bang nag-a-abound yung biyaya? Sige nga, magpatuloy ako sa mga kapatid. Bago ka pa naligtas, yan na yung patunay mga kapatid. Na nireconcile tayo ng Diyos sa Kanya. Sa kabila na hindi po tayo matuwid, sa kabila na lagi po tayong kapos, sa kabila na tayo po ay patay dahil sa kasalanan, niligtas tayo ng Panginoon po mga kapatid. Kaya mga kapatid, the moment na tayo po ay nakaintindi, the moment na tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos o sa gospel of Christ po mga kapatid, kailangan po nating matutunan na dapat hindi po tayo magpatuloy sa kasalanan. Kasi mga kapatid, kung magpapatuloy ka po dyan, sino po yung nananalo sa buhay natin? Sino yung mas nagiging victorious at sino yung mas nagiging blessed? Yung nagpapatuloy sa kasalanan o yung nagsisikap na hindi po magpatuloy sa kasalanan po mga kapatid? Kaya mga kapatid, don't even try na para lang mapatunayan natin sa harapan ng Diyos na kung totoo ba yung biyaya mo. It is true mga kapatid. Kasi wala po tayong kakayanan. Wala ka pong kakayanan sa harapan ng Diyos na tayo po ay magkasad, na tayo po ay maligtas. Mabayaran yung ating kasalanan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, again, kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan, sabi ng Panginoong, sabi ni Paul, God forbid. Huwag naman sana. Amen? Kaya mga kapatid, kasi nga, siyempre, kung iisipin mo naman talaga, ang isang tao mga kapatid, talagang masarap namang gumawa, di ba? Parang masarap yung bawal. Di ba pa may mga sakit? Kung ano pa yung bawal, yun pa yung gusto. Amen? Kaya minsan yung sakit, lalong naglalala. So mga kapatid, ganun po talaga siya mga kapatid. Kasi nga, ang isang tao, minsan, at even ngayon po mga kapatid, parang mas ginugusto ng tao na mamuhay sa mali. Mas ginugusto ng tao, imagine mo mga kapatid, kung talagang gusto nilang pumunta ng simbahan, kulang to. Amen? Itong lugar na to, kulang to mga kapatid. Kung yung dito sa Tagumpay talagang gustong-gusto nilang malaman kung anong kasalanan meron sila. Kasi mga kapatid, hindi naman po ako magbabackdown na sabihin ng kasi lahat naman tayo, kumbaga, subject dito sa salita ng Diyos. Kulang tong lugar na to mga kapatid. But since mga kapatid, makikita po natin that yung panahon po ngayon na parang ayaw nilang sinasabihan sila. Ayaw nilang pinipreachan sila ng mali. Ayaw nilang marinig na makasalanan sila mga kapatid. Pero sa kabilang banda, gusto naman nilang pumunta ng langit. Kasi pag tinanong mo, gusto mo pumunta ng impyerno. Siyempre, sino bang tao sasabihin na gusto? Kung meron man, di kamangmangan yan mga kapatid. Siyempre, lahat tayo gusto natin pumunta ng langit. Pero mga kapatid, this is not, kumbaga hindi ko po sinasabi na but, mga kapatid, I'm trying to say na kung ang Kristiyano magpapatuloy sa kasalanan, sabi ni Apostle Pablo, God forbid. Ito yung sinabi niya mga kapatid. How shall we? Paano tayo napatay sa kasalanan at nabubuhay pa rin dyan? Nakita niyo mga kapatid? Kasi mga kapatid, nung ikaw po ay naligtas, you are now dead to sin. You are dead to the law. Parang halimbawa mga kapatid, ang isang tao pag kinasal, sa batas dito sa Pilipinas, di ba? Kumbaga yung dito sa batas ng Pilipinas, hindi mo pwedeng ipaghiwalay. Meron pong annulment dito sa Pilipinas, pero meron lang 3 lang ata yan. 3 grounds lang. Ang hirap-hirap pa niyang gawin. So mga kapatid, ang isang bagay para sabihin na wala ka na doon sa asawa mo o sa husband mo, ang isang bagay talaga ay kamatayan. That even in the Bible, mga kapatid, that's how it is. Kamatayan lang yung maghihiwalay sa inyo. So same as mga kapatid, nung tayo po ay niligtas ng Panginoon, we are now dead to the law, we are now dead to sin. Ngayon, ikaw mga kapatid, na isang Kristiyano, na ikaw ay patay na sa kasalanan, niligtas ka na ng Panginoon,
Papaano mong kakayanin na mamuhay dyan, mga kapatid? Papaano kakayanin ng isang tao, ng isang ligtas, na mamuhay po tayo sa ganyang bagay? Ito po yung isang absolute na statement ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kailangan nating i-observe, mga kapatid. As a believers who is saved sa biyaya ng Diyos, that dapat hindi tayo namumuhay sa kasalanan. At kung tayo man ay namumuhay sa kasalanan sa ngayong present, mga kapatid, pag-isipan mo yan ng mabuti. Alam niyo po kung bakit? Kasi binubulag tayo ng kaaway sa bagay po na yan. Hanggang sa ikaw ay manghina, hanggang sa dumating sa punto ng buhay mo, mga kapatid, na parang hindi mo na rin maintindihan kung talaga bang mainit ka o malamig ka. Yan po yung sinasabing lukewarm. So mga kapatid, bilang isang Kristiyano, isang bagay ito na paalala po sa bawat isa, na kung ikaw ay ligtas, hindi mo kailangan magpatuloy sa kasalanan para patunayan yung biyaya ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, may isang mga bagay na siyempre may mga Kristiyano na parang nawala. May mga Kristiyano na nagpapatuloy sa kasalanan. Anong gusto mong turning point na ibigay sa iyo ng Panginoon? Yung habang wala pang binibigay sa iyo yung Panginoon na turning point, bumalik ka na sa Diyos. Kasi ang hirap niyan, mga kapatid, pag dumating sa punto na parang bumalik ka na at gusto mo na maglingkod, pero ang tanong, kaya mo pa ba? Nakukuha niyo ba ibig sabihin ko, mga kapatid? Habang kaya mo pang maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka na. Huwag mong hintayin dumating yung panahon sa buhay natin, mga kapatid, na hindi mo na kaya. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, yung mga buhay natin na bata ka pa, naglilingkod ka na sa Diyos. Kasi paano kung patagal-tagalin mo yan, tapos iba yung binigay sa iyo ng Panginoon? Kaya mga kapatid, we have to think about it. Na ang isang tao, mga kapatid, na namumuhay sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan, para lang isipin nila na mag-a-abound naman yung biyaya ng Diyos. Bago ka pa naligtas, nag-abound na talaga ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga, mga kapatid, hindi po natin kayang bayaran yung ating kasalanan, pero binayaran po ng Diyos. At ang sabi po, mga kapatid, ng Titus chapter number 2, mga kapatid, makikita po natin dyan, mga kapatid, nang sinabi niya, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse number 12, ano pong sabi dyan? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. So, kumusta po yung biyaya ng Diyos po sa atin, mga kapatid? Does it teach us to deny ungodliness? Or, mga kapatid, ganun pa rin tayo? Na konting, sama ka naman dito, ganito tayo, sasama ka din. Konting pitig sa'yo ng ganito, konti lang naman, di naman marami. Isa lang naman, okay lang yan, ganito lang yan. Mapapatawad ka naman ng Diyos. Siyempre ikaw, dahil sasabihin mo, Dear God, sorry. Weak lang ako. Mga kapatid, hindi na po natin maging dahilan yung mga ganyang bagay. Kaya nga, mga kapatid, tinatry po natin ituro yung mga bagay na to para tayo po ay maging matatag. Kasi mga kapatid, whether you like it or not, mga kapatid, the world will try to tempt you. Ang mundo, mga kapatid, sobra po yan, mga kapatid. Very deceiving. Parang tingin mo okay lang, pero hindi pala siya okay. Sa una, okay lang, but later marirealize mo, parang iba na pala. Parang yung drugs. Sa una, okay lang, gising na gising ka. Pero pag nalulung ka ng mga kapatid, mag-hallucinate ka na. Makakagawa ka na ng mga bagay na, kumbaga, parang hindi mo na gusto, pero kaya mong gawin. Because you are, kumbaga, under ka ng high ng drugs po, mga kapatid. Kung gusto mong magaanan, yung alak. Sa una, masaya. Tama? Pag nagkasakit ka, mga kapatid. Meron pa akong kilala na kaibigan ko po, mga kapatid, parang nagkaroon siya ng problema sa atay.
Dahil yun sa pag-iinom. At yung bagay na yung mga kapatid, wala pong gamot yun. Ano ang tawag sa, ano na yun, sakit? Psoriasis? Liver psoriasis? Wala pong gamot yun mga kapatid. Grabe daw siya mag-inom. Parang araw-araw, gabi-gabi, hindi na makatulog mag-inom. Kaya mga kapatid, saon na lang yan. Sabi din ng doktor, saon na lang yan maganda. Di ba sabi nila, maganda yung alak para sa heart. Sabi ng doktor, saon na lang yan. Pero pag nalulung ka na dyan mga kapatid, unti-unting sisirain yan ng ang inyo pong katawan. Kaya mga kapatid, yung kasalanan, ganun din yan. Sa una lang yan masaya. But later on, makikita mo sa sarili mo parang hirap ka nang bumalik. Bakit? Nahihiya ka na. Mag-iisip ka na ngayon, anong sasabihin sa akin ng mga tao. Kaya mga kapatid, you don't need to continue in sin, na magpatuloy ka sa kasalanan, para lang sabihin mo sa tao, sabihin mo sa na nag-a-abound talaga yung biyaya ng Diyos. The grace of God, yan po yung nagtuturo po sa atin that we should denying ungodliness. O name ungodliness whatever you want. Hindi ko na kailangang i-illustrate mga kapatid, pero ikaw mismo, alam mo naman yan sa sarili mo kung godly ba to or ungodly yan. At ang sabi ng Bible, it should teach us to denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, godly in this present world. Now mga kapatid, ano ba yung present world ngayon? Ngayon mga kapatid, yung mga bagay na hindi normal nung panahon, nagiging normal na ngayon. Yung mga bagay noon na kinakatakutan nila mangyari, ngayon, okay na lang. Nakikita niyo po ba mga kapatid? Hindi po pabuti ang mundo. Palala po yan mga kapatid, ng palala. So kung tayo po ay hindi po mamumuhay ng tama, sino yung gusto mong mamuhay? Pangalawa mga kapatid, tandaan po natin na sooner or later, kayong mga young people, magkakaroon kayo ng pamilya. Anong gusto mong generation na meron ka? Yung sumasabay sa agos ng mundo o tumatayo sa biyaya ng Diyos? Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Hindi ka na pwede niyang sabihin, sige, pag nagkaanak na lang ako, saka ko nilang sabihin. Hindi pwede mga kapatid, magsisimula sa'yo. Ikaw mismo, tayo mismo dapat ang tumayo dyan mga kapatid. Na may pakita po natin mga kapatid na kahit yung mundo, ganito na yung tama para sa kanila, mananatili kang tama at tatayuan yung tama na kung ano po yung nakasulat sa Biblia po mga kapatid. Amen? So that is from the Word of God mga kapatid. Kaya kung babalikan po natin yung verse, God forbid, how shall we? Papaano tayo mga believers, mga godly, that are dead to sin, napatay na sa kasalanan, kasi nga, niligtas na tayo ng Panginoon, live any longer therein, pero nabubuhay pa rin dyan. Amen? Kaya mga kapatid, salamat sa katotohanan na yung justification is free. At mga kapatid, hindi po yan sasabi mo na cheap yan kasi libre. Hindi po mga kapatid. Because ang katotohanan yan mga kapatid, yung dugo ng Panginoong Jesus, yung precious blood of Christ ang nagbayad sa ating pong kasalanan. Amen? Now tell me, cheap ba yung dugo ng Panginoon? That's not. Hindi po ganun mga kapatid. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil siya po ay namatay para po sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay mga kapatid. By that mga kapatid, tayo po ay naligtas. Yung ating pong kasalanan na bayaran po ng ating Panginoong Jesus. At dahil dyan mga kapatid, yung ating pong kaluluwa is nalinis na at napatawad na po mga kapatid. We have received forgiveness of sin dahil po pinaniwalaan natin na yung Panginoong Jesus namatay para po sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay. So meaning mga kapatid, hindi po siya cheap.
Because it came from a great cost, mga kapatid, of God Himself. Kaya lang kasi mga kapatid, dahil lang po yan sa inisip ng ibang tao. Dahil yan sa sinasabi at tinuturo ng ibang mga simbahan. Nasasabihin nila, hindi, kailangan mong gumawa. Kasi papatunayan mo sa Diyos na nagbago ka. Patutunayan mo sa Diyos na ligtas ka. Pero mga kapatid, hindi po ganun yun eh. Tatanggapin tayo ng Diyos through the Lord Jesus Christ. So by that, mga kapatid, binigyan ka ng freedom ng Panginoon. Pero ito yung sinasabi ni Apostle Pablo. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Yung great cost na yan, mga kapatid, yan po yung nag-free sa atin sa kasalanan. Amen? Kasi mga kapatid, kahit anong gawin mo dyan, magtuwad-tuwad ka dyan, ano pang gawin mo, maggawa ka ng kabutihan dyan, pumasok ka ng simbahan, kahit araw-araw ka pa magsimba, mga kapatid, it will never, ever will pay our sins. Kasi sa dami ng kasalanan natin, at kung ilang beses ka lang magsimba, hindi siya mag-uubra, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon kasi ang Panginoon mismo ang nagbigay ng bagay na yan, mga kapatid. Kaya ang kailangan po natin gawin, mga kapatid, dahil tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon, dapat tayo po ay gumawa ng tama, mabuti, at dapat nakakapag-glorify sa Panginoon po, mga kapatid. Marami pong nakakapag-misinterpret ng mga bagay po na yan. Kasi ang iniisip nila, ganun lang kadali sa inyo. Sa atin, mga kapatid, ganun kadali. Pero yung ginawa ng Panginoon, makikita mo, para po sa atin yun. Pasan-pasan niya yung krus. Papunta ng kung saan siya ipapako, mga kapatid. Pinalo siya ng ilang beses? 41 save 1, 40. He suffered for our sins. Sa atin, madali lang. Kasi nga, hindi naman tayo nagbayad. Pero kung ikaw nagbayad ng mga kapatid, hindi talaga yung madali. Kaya salamat sa Diyos ng ginawa. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinadali niya po yung lahat. And because sa buhay ng ibang Kristiyano, mga kapatid, na hindi po makita yung tunay na Kristiyano sa buhay nila, kaya nagkakaroon po ng misinterpretation po yung iba. O, tignan mo, dahil ganyan sa inyo, tignan mo yung buhay mo. Isang bagay, mga kapatid, kasi hindi po natin naiintindihan. Na tayo mismo, mga kapatid, parang ayaw natin baguhin yung sarili natin parating po sa Diyos. Pero mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Apostle Pablo. How shall we that are dead to sin? Kumbaga, wala ka ng kasalanan, pinawalang sala ka, pinatawad ka, pero bakit gustong-gusto mo dyan? Bakit gustong-gusto natin dyan sa kasalanan mamuhay po, mga kapatid? Now, this is not, the Bible is not trying to talk sa lahat, generally. Hindi po, mga kapatid. The Bible, God is talking to Christian. Sa isang tao na ligtas. Amen? Kaya mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na 2 araw, 3 araw, okay ka na. But what I'm trying to say, this is a reminder and warning for us. Kung hindi mo alam na kasalanan yung ginagawa mo, magbasa ka ng Bible. Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo, kung nakapag-glorify ba sa Panginoon, ilagay mo na lang sa godliness or ungodliness. Doon mo na lang yan makikita, mga kapatid. Pumunta ka po ng Galatians chapter 5 para makita niyo po yung ginagawa. Now, mga kapatid, we need to trust the Word of God. That ang salita ng Diyos, sa buhay po natin, siya po yung gagabay po sa atin. Na yung salita ng Diyos magbibigay sa iyo ng ilaw para hindi mo na magawa yung mga nakaraan mong ginagawa. Amen? Pag wala itong mga kapatid, bulag po tayo sa mga bagay na pwede po natin gawin. Kung ang isang tao, mga kapatid, wala pong salita ng Diyos, makikita mo naman yung buhay.
Makikita mo naman kung anong, di ba, halimbawa, yung isang bansa walang batas. Makikita mo yung mga walang guidance, walang guidelines. Halimbawa, nung nag-pandemic, walang guidelines. Labas pa rin kayo, ah. Hindi kayo mananatili sa bahay. Tama? Pero dahil nagbigay ng guidelines yung gobyerno, oh, nanatili sa bahay yung kailangan manatili. Amen? So same thing in our life po mga kapatid. Pag wala po ang salita ng Diyos po sa ating buhay, mahihirapan po tayong mamuhay dito po sa mundo. Kasi baka or talagang ang mangyayari po sa atin, kung ano yung ginagawa ng mundo, gagawin din natin. Tandaan niyo po mga kapatid, kung normal yan sa mundo, hindi dapat yun normal sa atin. So anong nangyari mga kapatid, parang tayo pa yung naging abnormal. Pero kung ganun siya mga kapatid, ganun po talaga siya. Kung normal sa mundo yung fornication, adultery, stealing, name what sin it is mga kapatid, dapat hindi siya normal parating po sa atin. Amen? So dapat mga kapatid, kailangan po nating umiwas sa mga ganyang bagay. Kasi mga kapatid, we need to live godly in this present evil world. Kaya nga sabi ng Bible sa Galatians, salamat at God delivered us from this present evil world po mga kapatid. So mga kapatid, this is a reminder for every one of us. Babasahin ko po siyang muli because this will reminds us every day. What shall we say then? Ano ba yung sasabihin natin? Shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Para yung grace mag-abound? God forbid. How shall we, napatay sa kasalanan, namumuhay pa din sa bagay na yan? Mga kapatid, siguro nagsastruggle po tayo sa mga bagay na pinagdadaanan po natin. At kung dumating sa point ng buhay natin mga kapatid na parang nagkaroon ka ng discouragement, disappointment sa buhay mo, sa bagay na wag mong kalilimutan mga kapatid, wag ka pong gagawang na mali. Wag ka pong gagawa ng mali. Alam niyo po kung bakit? Pag ginawa mo yan sa isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, makakasanayan mo na yan. At yung bagay po na yan mga kapatid, magiging normal na lang yan sa buhay mo. Na parang ikaw mismo, hirap na rin siyang tanggalin. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? That's how dapat yung buhay ng Kristiyano. First temptation na dumating sa'yo, halimbawa, hindi mo nakayanan, dapat sa pangalawang pagkakataon, dapat kaya mo na siya. Amen? Kasi mga kapatid, pag ginawa mo pa rin sa pangalawa, sa pangatlo, and you know someone mga kapatid, maybe you know someone that they're having a struggles in their life as a Christian. Kapag nagpatuloy-tuloy talaga yung mga kapatid, at mahirap pag naging normal na lang yung kasalanan po sa atin. So pray to God that God will help you through that. And let the Word of God correct you, reprove you sa mga bagay na pinaniniwalaan mong mali. Amen? Salamat sa Diyos mga kapatid. Kasi nga, kung hindi niya pinag-usapan or yung salita ng Panginoon, hindi niya po pinag-usapan yung kasalanan, I will tell you mga kapatid, every one of us will live sinful in our life. But that's how it is mga kapatid. Remember, we are dead to sin. That even mga kapatid, na yung kasalanan gagawin mo yung normal. Kasi we have a sinful nature. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, na binayaran ng Diyos yung ating kasalanan. So ngayon, binayaran niya na, tinanggap mo yung ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo, naligtas ka mga kapatid, we should live soberly, righteously, godly in this present world. So mga kapatid, paano kayo matututunan? Matututunan mo yan kung marunong kang makinig, marunong kang magbasa,
at marunong kang mag-aral ng salita ng Diyos. Natuto ka ba sa school? For sure. May grades ka pa nga 98, 95, 69, 65, 70, whatever grades. Pero may tutunan ka. At yung tinatutunan mo sa school, it changes your life. Tama? How much more, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Na kapag matutunan mo to, makita mo yung tama, it will help your life eternally. Amen? At hindi lang po dyan, mga kapatid, kundi magkakaroon ka rin po ng reward sa langit. Kaya mga kapatid, just make sure na ligtas ka. Minsan kasi, kaya siguro hindi natin maiwasan yung kasalanan, from the beginning pala, hindi ka pala ligtas. Kaya pala normal na lang lahat sa iyo. But mga kapatid, if you're not saved, make sure you're saved. That ang salvation po natin is nandun lamang sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw para po bigyan po tayo ng justification. Amen? I hope mga kapatid, we have learned something from that. And if that rebukes us, reprove us, if it is hurt us mga kapatid, then we need to know what is the thing from the Word of God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, thank you for everything that was written in your Word. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin, na Lord, pinakita niyo po sa amin yung mga bagay na dapat po namin hindi gawin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon, na nagpapatuloy po na magbigay po sa amin ng aral na iwasan ng mga bagay na hindi po nararapat, Panginoon, sa inyong harapan. And Lord, kung meron mang Panginoon na hindi po sigurado sa kalagitnaan po namin, Panginoon, Lord, I pray that makita niya po, Panginoon, makita po namin na ang inyong kaligtasan ay nandito lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus, na siya'y namatay para sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay. At makasigurado kami, Panginoon, dahil po naniwala po kami sa inyo pong ginawa. Let the Holy Spirit convicts our heart, O God. We bring the glory, the honor, and the praise. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So balik ko po kay Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer po mga kapatid.